Pinagsulat ko siya ng joke, tinulungan ko siyang ayusin, at sinubukan ko sa open mic. Kaya na nga ba ng AI magsulat ng nakakatawang jokes? Tulad ng ibang trabaho, dapat na rin ba kaming kabahang mga stand-up comedians? Or baka naman ang AI parang kaklase lang natin na first honor, matalino pero walang humor? Kaya sinubukan ko si ChatGPT gumawa ng jokes. By the way, ako si Mac Navarez, stand-up comedian for more than 10 years at kaka-release ko lang ng aking comedy special na in-upload ko dito sa YouTube. Kung di nyo pa napapanood, pwede nyo hanapin sa aking YouTube channel. Okay game, subukan na natin si ChatGPT. Disclaimer, sa aming mga stand-up comedians, ang mortal na pinagbabawal ay ang manggaya o magnakaw ng jokes. So that rule applies sa ginagawa ko. Kahit gaano nakakatawa ang naisulat ni ChatGPT na jokes, hindi ko pwedeng gamitin sa aking stand-up routines. Okay, bago ko ipakita sa inyo yung actual video ng stand-up, gusto ko muna ipakita sa inyo yung naging writing process namin ni ChatGPT. Magugulat kayo kung gaano katalino at gaano ka-weirdo si ChatGPT. Nakakatuwa pala at the same time nakakainis may pag-usap sa isang AI. Tapos sa dulo ng video na to, sasabihin ko yung personal take ko, yung feedback ko tungkol dun sa sinulat na joke ni ChatGPT. Okay? Alright. Pwede ba kitang kausapin ng Tagalog? Oo naman, pwede mo ako kausapin ng Tagalog o kahit Taglish kung gusto mo. Anong kailangan mo ngayon? Okay, so ChatGPT, meron akong gagawing content kung saan gusto kong i-test kung kaya mo bang magsulat or kaya ba ng AI magsulat ng nakakatawang jokes. Sige, heto ang ilang raw AI generated jokes tungkol sa premise na laughter is the best medicine. Sabi nila laughter is the best medicine, kung ganun, bakit sa ospital wala man lang stand-up comedian, puro doktor, nurse at bill? Nani? Siguro dapat baguhin natin yung prompt niya para mas specific. Okay. ChatGPT, pwede ka bang mag-isip na parang isang Pinoy stand-up comedian, around 40-year-old, edgy, tipong favorite tito ng mga pamangkin? Kung laughter is the best medicine, edi sana sa barangay hall pa lang may open mic na. Sir, nasnatchan ako. Okay lang yan. May set si Jun sa Bayton mamaya. Uy, shoutout, Bayaw. Kasi gusto natin maging ano siya, maging parang talagang totoong stand-up comedian. Maganda sana yung talagang parang stand-up comedian or stand-up comedy bit yung gagawin mo. Pwedeng mga situational. Alam mo yung lolo ko, may arthritis, high blood at diabetes. Tinatawanan niya lang lahat. One time na stroke siya, sinubukan namin patawanin, tumawa siya, pero kalahating mukha lang gumagalaw. Oh man, ito parang may potential yun ah. Okay, may tanong ako. Importante itong tanong na to. ChatGPT, saan mo kinukuha ang mga jokes na binabato mo dito? Ang importante lang sa akin doon, sinabi niya na hindi siya kumuha ng kahit anong joke kung saan-saan. At sabi niya, well, original niya daw yung joke. Sa kanya lang daw to galing. So, kasi delikado yan. Baka mamaya may makuha tayong joke sa kanya gamitin sa open mic. Since ako yung magpe-perform, ako yung mapagbibintangan ng na nagnakaw o ng opera ng jokes, mahirap na. No yan. Okay, sige. Okay, so hindi ko alam kung anong ipoprompt ko sa'yo, no? Pwede mo ba ako bigyan ng magandang prompt para i-prompt kita? Sige, subukan natin tong huli. Lagay lang natin yung premise natin or yung topic natin. Oh shit, okay. Ito, maganda to. Alam mo, sa Pilipinas, totoo yung kasabihan, laughter is the best medicine. Kasi yung nanay, yung tunay na gamot, hindi mo kayang bilhin. Tawa ng tawa si nanay kasi masakit ang tuhod niya, pero hindi siya makabili ng maintenance, kaya ang naging maintenance niya, eat bulaga, reruns, at paikipag-chismis. This time, gusto ko lasing ka. Intro pa lang, mura na agad. Lasing nga. Confirmed. Tangina, oo, pwede yan. Ang tawag dyan, lasing na may iniisip pero walang plano bumangon bukas. Okay? Sabi nila, laughter is the best medicine. Wala akong pake. Ang best medicine para sa akin, red horse, 2 yellow at hindi na siya bumalik. Huwag naman ganito, ChatGPT. Tangina, ba't may hugot? Pinipili ko rin, syempre, yung mga materials na binabato niya sa akin kasi ako magpe-perform so baka mas maging less effective kung yung nyari mga gantong hugot-hugot. Hindi naman ganito ang style ko sa stand-up comedy. So, wag yung mga hugot shit, pare. Wag kasiyahan lang tayo. Paiyak ka na eh.
Puta, oo nga, no? Sorry pare, nag-emote ako. Nagpa-apekto sa Redders eh. Tama ka nga, walang iyakan sa inuman. Comedy lang, tawanan lang. Sige, balik tayo sa lasing na walang bake, tawanan lang kahit walang inuman. Tayo na. Gawin nating may pagkabaliw ka. Boy. Ha, putang ina, gusto ko yan. Ayan ha, pinalaya mo na yung baliw sa akin. Eto na si ChatGPT na may tama sa utak pero matino pa rin mag-joke. ChatGPT, bakit hindi ka? Itong huli mong joke na binigay, clown. Diba? Instead na gamot yung dinala, clown yung dinala sa'yo. Gets mo? Tapos pwede mo ipasok yan, knock-knock siguro. Sige nga, gawa nga nun. Pagdating ko sa ER, akala ko may doktor na lalapit, ang inaklaw nang dumating. May pulang ilong, may pompiang na tempura balloon. Sabi niya, hindi po ako doktor, ako si Kuya Bubbles. Hindi ako natuwa doon sa joke, natuwa doon sa pangalan. Matangin na Kuya Bubbles. Okay, tayo na parang napakatotoo. Wala pa akong kilalang Bubbles sa pangalan na clown. Pero tayo na, sobrang totoo nito. I mean, parang totoo. Tangina mo Kuya Bubbles. Okay, meron na siyang nabuo ng mga 1 to 2 minute na jokes. Isa na lang ang kailangan gawin. Ano pa nga ba? Subukan natin sa tunay na buhay. Okay, so nandito na tayo sa open mic room ng Zamba Mic dito sa Subic, Zambales, ang Acapella Cafe. So sana may mga tao mamaya para at least matest natin na maayos yung mga jokes ni ChatGPT. Kasi open mic to eh, so hindi siya announced. So, minsan may tao, minsan wala. So, ganoon talaga ang buhay open mic here. Kung makakakuha ba tayo ng tawa sa jokes ng ChatGPT o magmumukha akong tanga. So, alamin natin yan. So, papansin niya. Hindi guys agree na laughter is the best medicine. Hindi. Pero, laughter is the best medicine. You guys agree? Yes. Yep. Hindi. Wait, naku-curious ako. Slash lang. Bakit? What if mas natawa ka lang pa parang Makes sense. So, Depende. naman eh. Totoo eh. Pero sa tingin nyo, bakit nga ba laughter? May nag-agree ka? Hindi rin. Nakasali ka na lang eh. Totoo eh. Ito nga naman. Kung malalang sakit, patawanan mo lang ba? Tama. Kasi sabi nga nila, laughter is the best medicine. Kasi paano laughter is the best medicine? Usually naman yung gamot na nakakagaling talaga sa'yo. Hindi mo afford. Di ba? Hindi totoo ang laughter is the best medicine. Tsaka alam mo kung sino nagsasabi na laughter is the best medicine? Yung mga walang pera. Yun naman yun. Parang natin ang gagawin natin para tayo makakapili ng pangbili ng gamot kay tatay. Importante, masaya tayong pamilya. Kaya ano yan, si tatay, itawa lang ni tatay yan. O tayo, gumana pa pakiramdam mo. Masakit pa rin ang atay. Okay. Cringe. Nakaraan nakita ko, share ko lang nakita ko yung lola ko, tawa ng tawa. Sabi ko, tawa ng tawa. Sabi niya, sakit ng tuhod ko kasi wala akong pambili ng maintenance. Sabi niya, so ang maintenance mo ngayon, manood ng Itbulaga Alliance. Tsaka chismis sa kapitbahay. Ito to hindi siya tigana eh. Alam mo, uncle ko nakita ko, tawa rin ng tawa. Sabi ko, ba't ka tawa ng tawa? Yan, may sakit sa puso. Lumitas diabetic pa. Tapos tawa ng tawa. Ang mild stroke pa yun. Ang mild stroke siya eh. Tapos tumatawa lang siya. Wala rin siya pabiling gamot eh. Gusto niya lang talaga. Laughter lang panggamot sa kanya eh. Okay naman. Parang gumagana talaga. Yun nga lang. Parang kalahati lang yung gana. Kasi kalahati lang ang mukha niya yung tumatawa eh. Kaliwa lang eh. Kaliwang part lang ng mukha yung gumagalaw ah. So, hindi siya masyadong happy. Medyo happy lang. Kaya tawag ko sa kanya, happy. Gets yun? Happy. Ang talino ng joke na yun, putakin na naman. Tawa na yung talino ng isipan yun eh. Kung laughter is the best medicine sa mga Gen Z, tapos depressed ka, di ba? Bakit di mo kailangan na gamot? Diba? Kasi sa memes pa lang, puta ka na, dapat magaling ka na eh. Sabi ng gobyerno, laughter is the best medicine. Sinasabi ng gobyerno na laughter is the best medicine. So dapat yung DOH, baguhin nila yung pangalan, hindi na Department of Health. Dapat Department of Happiness. Gawin yung Department of Happiness, di ba? Talagang laughter is the best medicine. Kasi kung gano'n yung sitwasyon, dapat sa ospital, yung mga nurse pupunta doon sa room mo, di ba? Dapat hindi gamot yung dala nila. Dapat dala nila clown. Di ba? Dala nila clown, di ba? Knock. Sino po yan? Cancer po. Cancer po. Stage 4. Kung gano'n talaga yung
laughter is the best medicine, di ba? Ang problema lang, kapag laughter is the best medicine, paano kung comedian ka? Kami. Di ba? Tapos pupunta ka sa ospital. Paano kami i-assess ng doktor? Di ba? Na parang doon ako, stand-up comedian ka, opo. Anong problema? Dami ko na po nararamdam sa katawan ko yun. Di ba? Stand-up comedian ka, opo. Kaya mo yan. Okay, anyway, kaya ako comedian kasi may content ako. Sorry. Actually, yung joke na yun, ano sinusulat nun? AI. ChatGPT. Oh, so may ginagawa akong content na try ko i-prove kung kaya mo sulat ng joke ng ChatGPT. So yung joke na yun lang. Okay, so considering na bago lang yung material na yun, tas first time lang siyang sinubukan, parang medyo nakakatakot. Hindi ko alam kung nag-register sa camera or sa audio yung... Hindi naman ganun kalakas yung tawa, syempre open mic pa rin to. Hindi naman talaga comedy audience yung nanonood sa'yo. Pero sa base sa mga body gesture, syempre na reactions nila, nakikita ko yung reactions nila dun sa mga each material na parang ano na lang to, kumbaga pangtansya ko na lang to bilang isang matagal ko na ginagawa. So alam ko yung shackles, alam ko yung konting ngiti, kung ano yung pwede kong ulitin or pwedeng gumana sa hindi gumagana. Paano pa, ang nakakatakot kasi dyan, paano pa kung yung jokes ni ChatGPT na yun, uulit-ulitin pa namin. Kasi sa aming mga stand-up comedian ginagawa namin, syempre, test, rewrite, repeat, test, rewrite, repeat, yun naman yung process hanggang sa makita namin yung true form ng isang material, ng isang joke. So, paano kung i-apply mo pa yung ganong process? Takaw! Iyari na tayo kay ChatGPT niya. Anyway, I'm sure meron din kayo mga sarili nyong opinion based dun sa napanood nyo, pero tanungin muna natin yung mga ibang comedians tsaka yung ibang audience natin kung anong masasabi nila sa joke ni ChatGPT. Kaya niyang gumawa ng jokes pero yung nakakatawa Hindi pa. kailangan pa ng tao. Kailangan pa rin ng tao. Ang medium, parang ganun, parang sinasabi. Kung usapang nakakatawa, kuya, kaya. Pero para sa akin, hindi mo pa rin siya makikukumpara sa humor ng totoong tao. Mas madali kasi i-joke yung experience mo talaga. Yes. Kasi alam mo yung feeling dun eh. Yes. Ayun lang yung sa akin. Kaya na ba ng AI, sa tingin mo lang, palitan ang mga real stand-up comedians? Hindi pa rin. Pero may pag-asa kaya sila? Depende. Kasi sila, di ba, si Nico, si Akata. May season na yung Bagadang. AI lang yun po. Comedy. May intro na yun eh. May opening team. Okay, game. Para sa akin, yes and no. Yes, kasi kaya niya nang magsulat ng naka-joke format. Ibig sabihin, may premise, may setup, tapos may punchline. Coherent, logical naman yung mga jokes niya. Tapos, para sa first try, nung joke na yun, tapos kahit pa paano nakakuha ng tawa, parang medyo nakakatakot nga yata. Parang, pwede na nga yata kami palitan. No, kasi dahil parang lacking pa siya ng human connection. Siguro nga dahil hindi galing sa akin, kaya alam mo yun, hindi galing sa emotion ko, kaya medyo mahirap kumonect sa tao basta-basta. Kinailangan ko pa siyang bigyan ng mga specific na prompts para lang makabuo siya ng para sa akin na nakakatawang jokes. Tapos yung mga references niya parang very typical, kulang pa ng creativity. Again, kinukuha niya lang lahat ng mga information na binabato niya dito galing sa internet. Kaya siguro ganun. Parang ganito kasi yan eh. Ang humor ng isang comedian, nanggagaling yan sa isang special place within you. Parang yung sinasabi ni Carl yung na the collective unconscious or yung Tree of Souls ng mga Na'vi sa Avatar. Parang kailangan mo ma-access yun or matap para makakuha ka ng mga treasure of ideas. So parang ang humor dapat maging very authentic. Yung ikaw mismo yung nagluwal. Sabi nga, kung hindi ka natatawa sa sarili mong joke, bakit tatawa yung audience sa'yo? So, dapat nga ba kaming kabahang mga stand-up comedians? Oo. Kasi ito na-realize ko hindi actual AI yung dapat katakutan ng mga tulad naming mga nasa creative works. Tao pa rin yung pwedeng pumalit sa amin. Tao na magpapatulong sa AI. Sa stand-up kasi dalawa kailangan mo yun. Number 1, lakas ng loob para tumayo ng mag-isa sa stage. Number 2, magsulat ng sariling material. At yung pagsusulat, ang pinakamahirap na part. It takes years bago mo matutunan yung tamang pagsusulat. Pero kung makapal yung mukha mo, tapos tutulungan ka ng AI magsulat, yun ang nakakatakot para sa aming matatagal ng mga stand-up comedians. Alam mo yun, yung years and years na ipinaglaban mo sa parents mo, sa asawa mo, sa anak mo na may future ng stand-up comedy dito sa Pinas. Yung taon na ginugol mo, kakasulat at kaka-open mic, yung sakit ng pagbomba sa stage,
Lahat yan mawawala ng sense kung AI ang gagamitin ng isang stand-up comedian. Yun na yun. Salamat sa pagtapos itong video and subscribe.